Magandang araw sa inyong lahat. Katulad ng dati sa nung panig kayo ng Pinas naroroon. Binabati ko po kayong lahat. At siyempre katulad ng dati pa rin, palagi nating pinipray sa mga ating pong lahat ang pagpapala sa araw na ito at sa mga darating pa. Pag-usapan natin ngayon itong dati ng sikat, Senator Bato. Kaya nga siya naging senador, di ba? Pero mas sumikat siya rito sa kanyang bagong titulo, Mr. Puncher. Ano ba yung Mr. Puncher? Baka naman ang alam lang natin yung mga pan sa boxing. Yung mga jab, yung mga gano'n, mga lip hook, right hook. Pero iba ito. Iba tong puncher na tinutukoy natin dito. Ito yung ginagawang pambuta sa mga papilis na especially sa mga office ba ginagamit. Para siyempre kung ipapile mo ito, di may butat na siya ron, nasa isang album siya inilalagay. Basta sa isang file, parang ganun siya. Puncher hole na tawag. At yan ang pag-usapan natin, siyempre bago tayo pumalaot ulit. Pa-subscribe naman muna ang munti kong hintilan makatang tambay. Palike na rin at yung munting kalimbang, siyempre dut-dutin mo yun at nampasa ganun ini. Palay mo na mapanood kung may bago akong mga upload. At na-vlog ko na rin naman yung tungkol dito. Pero ang gusto ko ritong bigyan pansin at ipakita kung paano rin naman ito siyempre breaking ng mga tagapagtanggol siyempre ni Baby. Ni Pangulong Baby M. Siyempre lahat na sinasabi dito nung PDEA agent, dating PDEA agent, yung mga testimonya nito meron siya parating pambasag. Lalo na isang magaling na vlogger na numero 1 itong tagapagtanggol ng administrasyong ito. Siyempre abogado ito, mahusay talaga siya. Bawat sabihin nito hinto niya, siyempre action video din siya. Pagkakasalita ni PDEA agent Jonathan Morales, i-stop niya. Tapos lalagyan niya ng reaksyon bawat sinasabi nito. At talagang binibreak niya ang bawat sinasalita. Kahit maliit na punto, hindi niya pinapalampas. Pero nakikita natin doon na halata lang na dinadaan lang niya sa mga technical dahil siyempre marunong siya, abogado siya. Pero sa pagkalahatan mo siya titingnan, siguradong basag siya ron. Sa pangkalahatan, katulad na lang ito. Itong puncher na ito. Sabi niya yun namang butas na yun, kahit ngayon, pwede kong gawin yun. Tapos, ipotocopy ko. Sabi niya ganyan. Kaya masyado nilang minaliit. Yung nakita ni Senator Bato na sinang-ayawin niya na ito ay hindi piki. Totoo itong umiral. Totoo itong nag-exist sa office ng PDEA. Yun ang pinagbasihan niya dahil ang binigyan din niya dun, yung butas na yun, talagang dun galing sa nakapal, yung mga nakasalansan dun ng mga papel, mga dokumento. Ibig sabihin, ito yung lumang dokumento na dun nakapal sa office na ito, sa opisina. Mayroon lang ang naglabas nito at nag-copy para ikalat ngayon. Ibang usapan na yun. Yun ang naging basihan ni Senator Bato para sabihin na authentic yung dokumentong yun, na totoong umiral yun. Pero katulad nga nung nauna ko nang sinabi na binasag nga ito kaagad nung pro BBM vlogger na ito na mahusay nga. Sabi nga niya, kung talagang legit yan, dokumentong yan, sabi niya, dapat meron niyang number, sabi niya. Meron niyang signatura. At meron niyang stamp na katunay, tinanggap ng boss niya. Yung pre-operation report na yung ginawa niya. Ay wala, sabi niya. Talagang hindi yan. Piki yung dokumentong yan. Kaya nung magsabi nga si Senator Bato nung hearing na yun na totoong meron talaga sa PDEA nung dokumentong yun dahil nga dun sa puncher hole na yun. Pinaliit niya, pinagtawanan lang niya. Dahil nga ang tinitingnan niya kaya ang pagiging legit ng isang dokumento ay kailangan makikitaan mo nun yung tatlong bagay na inisa-isa niya. Yung binanggit ko kanina. Organic vehicle nila yung mga sasakyan na yan at sasakyan nung team leader personal vehicle nung team leader ni Morales. So,
klaro kayo aside from that, no? Aside from that, nakikita ko pa na AI generated or gawa lang sa computer yung papel na yan. I would disagree because nakita ko yung soft copy na yun kung may nakalagay doon na tatak na confidential, no? May marking sa confidential. Nakita ko doon sa letter C at saka sa letter A yung markings nung butas ng pansel. Yung magbutas ka ng pansel para ipasok mo sa pasilyo yung dokumento, yung papel. Ay, may mga butas eh. May mga butas. Ibig sabihin, old files ito. Somebody is keeping this old file. How sure are you, Senator Bato, that these are old file? Kaya siya binansagan ditong Mr. Pancher. Pero personally, ako mas naniniwala dito sa kanya. Kisa dito sa naging pagsusuri ng vlogger na ito. Totoo naman ang talagang bawat dokumento mayroon yung kanyang mga tinukoy na yung kanina binanggit ko. Meron talagang ganoon. Pero dapat ding maunawaan at matandaan ng vlogger na ito na yung operation na yun o yung ginawa na yun na pre-operation report ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales hindi naman natuloy. Hindi natuloy. Nakagawa na siya nun. Ngayon, nung yun dapat talagang siyempre bago isagawa yun nga. Kaya nga naghahanap nga siya kung bakit daw walang stamp. Dahil siyempre dadalhin mo pa yun dun sa bus mo. Para makitaan nga, katulad ng hinahanap niya nga, dapat may stamp nga yun. Kailangan talaga yun. Kung natuloy, hindi nga natuloy. Hindi natuloy. Nakagawa na siya ng pre-operation report na yun. Pero nung magsasawa nga sila, hindi nga ito natuloy. Bakit? Dahil nga may pumigil na taong, isang malaking tao, na yun nga ang tatawagin sa Nixiring. Itong dating Secretary Paquito Chua, nung panahon ito ni Pinoy, ni Pangulong Aquino. Ito ang pumigil. Ibig sabihin, natapos na yung pre-operation report na yung dating PDEA agent. Marahil lang, inipile na rin niya ron kahit hindi naman natuloy yung lakad na yun o yung operation na yun. Dahil may tao nga na pumigil at hiningi na huwag na itong ituloy. At dahil nga kinumpirma na ang naroon nga informant mismo ang tinanong. At natatawa nga ako sa lumilitaw ngayon. Yung daw Marcel Soriano doon na sinasabi dun sa hearing na yun. Ikapangalan lang pala. Kakatawa ito. Dahil itong mismong agent na ito ang nagsabi na tinanong niya uli. Dahil siyempre, kaya nga ito agent, marunong din ito, mahusay ito. Kahit alam ko po, na yun talaga kilala ko na yun na yung artista o si Maricel Soriano. Tinanong ko pa rin siya mismo, sino ba ito? Kilala ba ito? Opo, yan po si Maricel Soriano. Ano ba ibang pangalan nito? Maria po. Pero alam niya, may picture nga. Kaya yung inform, talaga naman nagpinto lang sa kanya yun. Sinabi nun sa hearing. Pero pinapansin ba ito ng vlogger na ito? Hindi niya pinapansin yun. Basta't ang sa kanya, bigyan din na piki yung dokumentong yun. At gawa-gawa lang ng PDEA agent na yun. Yun ang gusto nating sabihin dito. Kung yun ay maaaring natuloy, siguro kumpleto nga yung hinahanap niya ngayon. Dahil nga naudlot, may pumigil, basta inipile na lang nila ron sa office ng PDEA. Ay alam ba naman nila na pagtungtong pala ng mulong 2012 na yun, alam ba nila na pagtungtong ng 2024 hahalukayin pala yun dahil may ganitong bagay na mangyayari. Na magiging pangulo si Bongbong Marcos pagkatapos hahanapin tong mga file na ito para magsilbing mga controversial nga ang mga issue, maging mainit na issue. Hindi alam kaya ang pangyayari sa hinaharap. Kaya maaari ito talaga. Katulad din ng personal na paniwala ni Senator Bato. Naniniwala ko na meron talaga ito. Totoo ito na umiral. Hindi nga lang ito natuloy. Kaya hindi kumpleto yung mga bagay na hinahanap ng vlogger na ito, na abogado ito. Parang sabi nga niya, matawag o masabi natin na legit yung dokumentong yan. Kung natuloy, maaaring questionin nga niya na hindi nga natuloy. Kaya yung kakumplito na hinahanap niya, talagang kulang.
hindi document dito ang gagamitin na lang natin dahil siyempre nakaraan na, biro ang tagal nun. 12 taon bago kahit sino hindi nag-aakala na sa taong 2024 pala ay hahanapin yung file na yun, uungkatin pala yun. Ito ang gusto kong ipakita rito. Yung katotohanan ng papel na yun, totoo yun, umiral yun. Kahit anong gawin yun ang sinasay ko, kung titingnan natin sa pangkalahatan, yun ang katotohanan dito. Pero kung iisa-isahin at ididetalye, katulad ng ginagawa ng abogadong ito, talaga makikita natin na kulang. Kasi sa kinikistyan doon una-una, di siyempre siya ang bihasa dito, at abogado nga siya. Pero di tingnan din niya, kayo na'y kulang, wala yung hinahanap niya, hindi niya ito natuloy, dahil nga sa taong pumigil. Kaya nga, yung Mr. Puncher, sa aking pananaw, hindi ito katawa-tawang bagay na natuklasan na ito ni Senator Bato. Bagpas kahit itong abogado na ito na sumuri nga dito, hindi niya rin yung pinansin o hindi rin niya napagbuhusan ng pansin. Kaya ngayon na lang siya nagpapalusot nung mayroong nagpapatuloy na maaaring maging isang basihan nga yun, na legit nga yung dokumentong yun. Sabi niya, kaya naman gawin yan nga, kahit nga, pwede ako magbutas niyan. Ay, nagpinakita nga siyang papel. Kumbaga, binabara na lang niya, kumbaga, binabasag na lang yung katotohanan na yun. Pero kung susuriin mo pang kalahatan, katotohanan yan, umiral talaga yung papel na yun, yung pre-operation na yun. Bakit kaya ba natin sinasabi ito, binibigyan din na totoo, gusto na natin na totoong si Marcos bumaba na o mag-resign na. Hindi, ang pinag-uusapan natin dito, yung pagiging katotohanan. Na kahit lumabas nga iyan, may mangyari man dyan o wala, ma-impeach man o hindi. Yung pinag-uusapan sa pagkakataon na sinasabi natin at pinapaniwalaan din na talagang tama si Senator Bato. Isang basihan yun na talagang nangyari talaga yan. Umiral talaga yung dokumentong yan na na-file nga sa PDEA.